Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Lisa Paulite, shoutout kay Raimundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oo, Wolf King. Sabi ni Han Sanchen, ang hari ng lobo ang tunay na Panginoon ng grupong ito ng mga tao. Naniniwala si Han Sanchen na sa pamamagitan lamang ng pakikipagnegosasyon sa mga kondisyon sa gayong mga tao maaaring makipag-ayos ang mga tunay na kondisyon. Walang gaanong masasabi sa isang grupo ng mga gutom na lobo na naglalaway sa kanilang pagkain. Unang-una, siya talaga ang target natin, at pangalawa, kapag nagsalita na siya talagang mabibilang. Sabi ni Han Sanchen. Pero paano kung hindi siya dumating? Tanong ni Ivory. Talagang darating siya. Imposibleng payagan nilang mag-exist ang mga buhay na nilalang sa kanilang lugar. Para bang hindi natin pinapayagan ang mga pako sa ating mga mata? Ngumiti si Han Sanchen. Umaasa sa Chaos Clock na ito, kumpiyansa si Han Sanchen na kaya niyang labanan ang lahat ng pag-atake. Kung hindi, hindi na kailangan ng mga lalaking ito na pag-alitan at suyuan sa labas. Kung may paraan sila, matagal na silang tumawag, kaya bakit pa? Sa huli, ang boss ay palaging kailangang lumapit. At hinihintay siya ni Han Sanchen. Matulog ka na, sabi ni Han Sanchen, ipinikit ang kanyang mga mata gaya ng inaasahan, at agad na nagsimulang makatulog. Nang makitang nakatulog si Han Sanchen, ang dalawang babae ay nagkatinginan din ng walang magawa. Ang bagay ay naging ganito na, at anumang mga salita ay magiging walang kabuluhan. Mas mabuting makinig sa mga salita ni Han Sanchen, maaaring gumanap ng isang mas epektibong papel. Itong tulog, sa umpisa, hindi masarap matulog sa gitna ng kung ano-anong ingay, pero pagkatapos masanay, nakatulog talaga ang dalawang babae. Maya-maya pa ay tila tahimik sa labas. Hanggang, makalipas ang kalahating oras, biglang nagising si Han Sanchen at umupo. Nang makitang bumangon si Han Sanchen, agad ding nagising ang dalawang babae at nagmamadaling tumingin sa kanya, anong problema? Narito ang Wolf King, bulong ni Han Sanchen, ngunit nakatutok ang kanyang mga tainga at nakinig siyang mabuti sa labas. Ang dalawang babae ay hindi naglakas loob na mag-echo, tumahimik sila at sinundan si Han Sanchen upang marinig ang paggalaw sa labas. Nakakagulat na tahimik sa labas, at parang walang anumang senyales ng kaguluhan. Pero kung pakikinggan kong mabuti, may naririnig akong mahinang paghinga sa labas, parang may tahimik na nanunood sa kanila sa harap ng orasan. Biglang ngumiti si Han Sanchen, narito. Walang sumagot, ngunit sa sumunod na segundo, biglang umangat ang Chaos Bell na tumatakip sa kanilang tatlo, at muling kumalat ang ilaw sa tatlo, at diretsyong inangat ang orasan sa hindi malamang dahilan. Nakakasilaw silang tatlo, mga 1 metro sa harap nila, may nakatayong itim na gas. Ang itim na hangin ay tao at hindi tao, walang mukha at tahimik, ngunit tila may mga mata na nakatingin sa kanila sa hangin. Bago tumayo si Han Sanchen isa-isa, pinrotektahan na nina Ivory at Zeking si Han Sanchen sa likod nila ng maaga, at ang dalawang babae ay tumitig sa itim na anino ng labis na kinakabahan. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, iniunat ang kanyang kamay upang harangan ang dalawang babae, lumakad sa harapan nila, at direktang hinarap ang anino. Hindi na kailangan, hindi kayo ang kanyang mga kalaban. Nang bumagsak ang mga salita, tumingin si Han Sanchen sa anino, maaari mong ilipat ang Chaos Clock ng direkta palayo, sa palagay ko ay hindi ka isang ordinaryong tao, mayroon akong magandang hula, at least nandito ka, dapat 1 o 2 tao ka, na umiiral. Panipi, ikaw ay isang batang lalaki lamang, ngunit maaari mong kunin ang Chaos Clock para sa iyong sariling paggamit. Mahinang sabi ng anino. Ang kanyang boses, hindi maipaliwanag, ay nagbigay ng isang napaka-depressed na pakiramdam.
Kung ang dating boses ay parang pinipigilan ang iyong lalamunan para magsalita, ang boses na ito ay parang humahawak sa iyong lalamunan at nakikipag-usap sa iyo. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, nakita lang ito ng mga nakatatanda at ibinigay sa akin. Ibigay mo. Medyo nataranta ang lalaki. Sa lakas ko, posible bang maaga ko pa to? Since, Senior, alam mo rin naman ang pinanggalingan nitong magulong orasan, kaya dapat alam ni Senior kung bakit ibinigay sa iyo ang kampanang ito sa huli, di ba? Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Siyempre alam ko, pero bakit kita pinapunta? Sabi niya. Kasi kaya kong magbel. Sabi ni Han Sanchen. Malinaw, bagamat sinabi lamang ni Han Sanchen na tumutunog ang kampana, sa katunayan ay hindi ito kasing simple ng pagtunog. Alam ito ni Han Sanchen, kahit na hindi niya ito ipaliwanag, dapat maunawaan ng kabilang partido. Ang bilang ng mga tao na tumutugtog ng kampana sa mundo ay kasing taas ng buhok ng isang baka. Kung ito ay tumunog, ito ay ipapadala, kung gayon ang kampana ay nagbago na para sa 10,000 Daoist Masters. Malamig na sabi ng lalaki. Paano kung ang bilang ng beses na tumawag ako ay hindi na naabot? Sabi ni Han Sanchen na may bahagyang ngiti. Storytelling channel sa YouTube. Ingat ka, sinasadya ba? Ngumiti si Han Sanchen at tumango, kahit na ano, mayroon kaming tuyong pagkain at mga stock, maliban na si Zhongli ay medyo naiinip, walang mali. Nang bumagsak ang mga salita, si Han Sanchen ay naupo lang sa lupa. Sa teorya, hindi maaaring ubusin ng Aaron ang kabaligtaran. Gayunpaman, ang teorya ay isang teorya. Sa katunayan, ang Aaron ay lubos na kumpiyansa. Kung wala siya, napakabigat ng kanilang sama ng loob, at papatay sila kapag nakita nila ang kanilang buhay. Paano nila matitiis ang 3 buhay na nilalang na umiindayog sa harap nila? Bukod dito, sa paglalaro ng psikolohikal na digmaan, tiyak na walang takot si Han Sanchen. Palagi kong nararamdaman na nagtatago siya sa isang lugar at naghihintay na lumabas kami, sabi ni Ziching. Ngumiti si Han Sanchen at umiling, maaaring ngayon na, ngunit kung hindi masama, mas malamang na mas maraming tao ang nagtitipon patungo sa atin. Then what should we do? Hindi ba mas delikado ang sitwasyon natin? Natarante si Ziking, orihinal. Akala ko magkasama kami ni Sister Ivory, kahit na mabangis ang kalaban, maaari tayong magtulungan para lumaban, ngunit mula sa nakaraan mula sa pananaw ng labanan, tila hindi natin kaya makipagkita ng harapan. Napakahirap pakitunguhan ng isang tao, kung mayroon pang 2. Hindi nagpatuloy si Ziching sa pagsasalita, ngunit halatang nag-aalala siya sa susunod na gagawin. Tumango din si Ivory, ang sinabi ni Ziching ay totoo. Ngumiti si Han Sanchen, bakit ka nag-aalala tungkol dito? Hindi ba't mas mabuting gawin ng sabay-sabay? Pagdating natin dito, lagi nating haharapin ang mga ito. Babara ang mga sundalo, tatabyunan ng tubig, huwag kang masyadong mag-alala sa mga bagay na hindi mo makontrol. Ang ilang mga bagay, kung hindi mo makontrol ang mga ito, kahit na nag-aalala ka tungkol sa mga ito, hindi ito makakatulong. Sa kabaligtaran, makakaapekto lamang ito sa kanyang damdamin, at kapag ito ay talagang dumating, hindi siya handa para dito. Kaya imbes na iyon, mas mabuting huwag na lang isipin. Nang makita ang sinabi ni Han Sanchen, nagkatinginan ang 2 babae, sa wakas ay tumango, at umupo ng may kapayapaan ng isip. Pagkalipas ng halos 10 minuto, nagkaroon ng mga pagsabog ng napakakaunting tunog sa labas ng tripod, tulad ng pag-ihip ng hangin, pagyanig ng puno, at pagbagsak ng anino. Ngunit kay Han Sanchen, ang mga tinig na ito ay nagpapahiwatig na ang kalaban ay dumating na. Seniors, since nandito na kayo, sabay na tayo. Nakahiga si Han Sanchen sa kampana at sinabing may pagkamangha. Sa sandaling bumagsak ang boses, nang walang tumugon, tanging isang muffled sound ng buong kampana ang narinig, at pagkatapos, ang lupa ay yumanig at ang mga bundok ay yumanig. Parang may malaking pagsabog na nangyayari sa labas, ngunit sa loob ng orasan ay parang medyo malayo sa kanila ang pagsabog. Ang pakiramdam na iyon ay napakasalungat, ngunit ito ay nagpapaginhawa sa Han Sanchen. Hindi bababasa, ito ay sapat na upang ipakita na ang labas ng mundo ay talagang nagsisimula sa gulo sa sarili nito, ngunit ang nangyari ay ang tagapag-alaga ng Chaos Clock ay hindi matatalo gaya ng sinabi ng matanda. Seniors, at this moment,
I really want to recite a poem. Kailangan mo akong patayin, ngunit si Naizong Ding ay masyadong lumalaban sa pressure, kaya kailangan niyang umikot sa labas ng ding, at hindi niya mababago ang kanyang galit. Sa sandaling nahulog ang mga salita, ang katawan ng tripod ay malinaw na nagsimulang manginig ng marahas. Sa pakikipag-usap tungkol sa retorika, hindi rin gustong makipag-away ni Han Sanchen sa iyo. Sa sandaling mag-away sila, kakaunti ang makakakuha ng bargain sa ilalim ng kanyang lip service. 3,000, sobrang sama ng loob nila, hindi ba masama kong galitin mo sila ng ganito? Tanong ni Ivory. Oo, kadalasan ang galit sa kaaway ay maaaring mawalan ng isip at magbunyag ng mga kapintasan, ngunit ang mga taong ito, ngumiti si Han Sanchen, gusto ko lang silang inisin. Pagkatapos ng mga salita, dahan-daang tumayo si Han Sanchen, bahagyang tumingin siya kay Ivory, at pagkatapos ay lumitaw ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Lumingon si Ivory kay Han Sanchen na may pagkalito, at nagdududang nagtanong, anong problema? Paboran mo ako, sabi ni Han Sanchen. May favor ka ba? Anong gusto mong gawin ko? Mahiwagang ngumiti si Han Sanchen. Malalaman mo mamaya. Nang marinig ito ng lalaki ay halatang natulala sa kinatatayuan. Sa katunayan, malabo na niyang nahulaan ang dahilan kung bakit maaaring ibigay ng grupo sa labas ang Chaos Clock kay Han Sanchen. Kaya lang, hindi naman pwedeng ma-exempt ang mga tao sa custom, at gaya ng ibang tao, hindi siya masyadong naniniwala sa katotohanan ito. Siyempre, kapag sinabi talaga ni Han Sanchen ang mga salitang ito, kahit na ayaw niyang maniwala, kailangan niyang aminin na ang ayaw niyang paniwalaan sa kanyang puso ay maaaring nangyari talaga. Sa buong panahon, ang Chaos Bell ay tumunog na 7, ngunit walang sino man ang nakaabot ng 7, hindi hihigit sa 6. Malamig na sabi ng lalaki, at biglang nagbago ang sukdulan ng kanyang mga salita, ako ang nakatama ng 6. Naniniwala si Aaron sa kakayahan ng mga nauna, at ang 6 na tunog ay ganap na walang kaugnayan. Gayunpaman, kung ito ang kaso, dapat mong malaman na ako ay kumatok ng ilang beses. Sabi ni Han Sanchen, 7 boses. Bagamat wala siyang mukha at walang mata, malinaw na naramdaman ni Han Sanchen na sa sandaling lumitaw ang dalawang salitang ito, may kumikinang na liwanag na nakatitig sa kanya. Bahagyang tumango si Han Sanchen, eksakto. Makatwiran, kung hindi niya nakuha ang Chaos Bell pagkatapos ng 6 na beep. Siya ay isang batang lalaki lamang, paano niya ito makukuha sa anumang iba pang mga pangyayari? Kaya naman, isa lang talaga ang posibilidad na makuha niya ito, at iyon nga ang sabi niya, 7 beses siyang tumawag. Bakit nakaka-7 beses kang tumunog? Bahagyang kumunat ang noo niya, naguguluhan, napatingin ako sa iyo, ngunit palagi kang ordinaryong tao, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka? Nahaharap sa ganoong panunumbat, si Han Sanchen ay hindi nagalit o ninais na pabulaanan, kung ikukumpara sa nakatatanda at iba pa, si Han ay talagang mas mababa. Sa tingin mo ba papakawalan kita kapag nagpakita ka ng kahinaan? Ninisyon niya. Hindi ko naisip na ang mahina ay maaaring magkaroon ng posibilidad na mabuhay. Sinabi ni Han Sanchen, bukod dito, maaaring hindi ako ang mahina. Umaasa lang sa proteksyon ng Chaos Bell mo. Sabi niya sa malamig na boses. Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, hindi ko inaasahan na paprotektahan ako ng Chaos Clock, hinihintay ko lang na dumating ka. Hintayin mo ako. Hulihin mo muna ang magnanakaw, at ano ang silbi ng pakikipaglaban sa kanila. Sinabi ni Han Sanchen, dahil naglakas loob akong pumasok sa lugar na ito, natural, maglalakas loob akong harapin ang pinakamalakas na tao dito, dahil maaga o huli, bagay, hindi ba? Sige, mabuti pang hulihin mo muna ang magnanakaw para mahuli ang hari. Pero, ikaw ang bahala. Tumango si Han Sanchen, oo, ako ang bahala. Isang bata lang na wala man lang cultivation base, kaya kitang durugan hanggang mamatay sa isang daliri. Malamig siyang ngumuso. Nang makita ito, nagmamadaling sinubukan ni na Ivory at Zeking na pigilan si Han Sanchen, iniisip na saglit lang nagalit si Han Sanchen, at umakyat para sabihin ang mga ganoong salita, ngunit bago pa makapagsalita ang dalawang babae, ginamit na ni Han Sanchen ang kanyang mga kamay para hawakan, palayo ang dalawang babae. Tumayo siya sa likuran niya, na nagpapahiwatig na hindi na nila kailangang magsabi pa. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, kung hindi ako nagkakamali, kung gusto akong patayin ng nakatatanda gamit ang isang daliri,
ang saligan ay mayroon kang isang daliri muna. Bastos ka, bastos. Siya ay umungal ng galit, at ang itim na hangin ay biglang nawala, at isang nakakatakot na malaking bibig ang biglang bumuka, puno ng mga pangil, kahindik-hindik at nakakatakot. Nahaharap sa ganoong eksena, ang dalawang babae ay labis na kinabahan, ngunit tanging si Han Sanchen, na nakatayo sa harapan, ang walang pakialam. Pagharap nito, nakangiti pa rin siya, parang may plano. Senior, musta naman? Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Pusta. Halatang natigilan siya saglit, nagtataka kung bakit ganoon na lamang ang tiwala ni Han Sanchen noong malapit na siyang mamatay, lalo pa kung bakit hanggang ngayon ay pastahan pa rin siya sa sarili. Bakit? Natatakot ka ba? Tumawa si Han Sanchen. Bagamat siya ay tumatawa lamang at napakalinaw ng kanyang mga salita, ang pangungutya na nakapaloob dito ay puno ng pangungutya. Naririnig ng sino man ang kahulugan ng mga salita, at natural, naiintindihan din ito ng taong iyon. Boy, pinapagalitan mo ba ako? Well, alang-alang sa Chaos Clock, pwede kitang paglaruan, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong taya, at paano mo gustong tumaya. Ano sa tingin mo ang pagtaya sa isang planong madali para sa ating dalawa? Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Magsalita ka, makikinig ako. Sabi ng lalaki, kung nanalo ako, napakasimple lang, libre ang lugar na ito na sumama sa akin, at hindi mo dapat istorbohin. Paano kung matalo ka? Ako na lang tatlo ang pumutol ng ulo, para hindi ka na mag-alala, Senior, ano sa tingin mo? Isusugal mo ba ang buhay mo sa akin? Malamig na tanong niya. Ngumiti si Han Sanchen, eksakto. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!